Magandang umaga po sa atin lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook para sa mga friends ko ay live at doon sa mga abangers, yung mga aking mga followers sa YouTube at saka sa Facebook. Mga subscribers ko ay siyempre team replay na lang po ito. Miyerkules po ngayong umaga. At mukhang on time tayo. Marami namang nagaganap na mga sakuna na mga disaster na nangyayari gawa ng bagyo, mga baha, Bacolod naman ngayon at Karkar, Cebu, ang binaha at Iloilo. Buti na lang hindi masyadong malakas yung hangin pero talagang mapaminsala talaga lagi sa bagyo ay baha. Ngayon, pero hindi ang bagyo ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin sa ngayon yung mainit na debate tungkol sa ano ba talaga yung constitutional at hindi constitutional. Marami ngayon ang nagliligalig sa ating bansa, nangunguna itong na si Saldico, hindi ba? Na parang minsan iisipin mo, parang teleserye na yung ginagawa niyang release. Malinaw naman eh. Ako, sa akin kasi ganito na yan eh, kasimple. Paano mo magkakaroon ka ng simpatya at pagtiwala ng isang tao na gusto niyang ibagsak ang gobyerno para lamang iligtas ang sarili niya. Maraming ganyan eh, gustong pabagsakin ang gobyerno para sa sariling interes. Ang iba, sinasabi nila para sa bayan ito. Pero itong si Saldico malinaw eh. Malinaw si Saldico na unfortunately, siya yung tao na kung nagsimula lamang siya ng kanyang paglalahad ng paghingi ng paumanhin sa kanyang mga ginawa, sapagkat hindi naman siya pinilit na gawin tong mga to eh. At ako hindi naniniwala na siya ay hindi nakinabang dito. Naman, Diyos ko naman. Huwag na tayong bilugin. Pero parang pinapalabas niya isa'y biktima, siya ay itinulak lamang, sinabihan lamang na parang wala siyang pagkukusa. Hindi ganyan ang pagkakilala ko na narinig ko kay Saldico mula sa mga kaibigan ko. Hindi ko siya personal na kilala, bagamat kababayan ko siya. So sa mga nagtatanggol sa kanya, ito lang masasabi ko eh. Ano ba ang dahilan bakit kumakampi kayo sa kanya? Ito ba'y para sa sarili ninyo o para sa bayan? Kasi kung para sa bayan yan, andun yung punto na dapat magsimula ka para sa pag-reflect. Ano bang ginawa mong kasalanan? Mas maniniwala pa kung humingi muna siya ng paumanhin, kung siya ay humingi ng tawad. Pero hindi eh. At saka talagang litaw na litaw naman. Gusto niya talagang sunugin ang lahat para lamang maligtas ang sarili niya. He may be saying something true. I'm not saying that what he's saying is a total lie. There might be some truth to it, but because he had lied in one, then sabi nga nila falsus in unum, falsus in omnibus. Magsinungaling ka sa isa, nabahira na lahat ng testimonya mo. Umuwi na lang kasi siya dito. Harapin niya ang kanyang mga ang mga akusasyon sa kanya. Pero hindi naman sa Saldico ang pag-uusapan natin kaugnay lang kasi ito ginagawa ni Saldico tends to destabilize the political system. And there are many others like him who would like to destabilize yung mga retired military generals, yung mga retired of military officers na nananawagan na magkaroon ng reset at magkaroon ng civilian military junta na pinatutuhanan mismo ni Senator Ping Lacson. Naandyan din yung ating mga perpetual na mga destabilizer. Magalit ako magalit kasi nasa ano naman talaga ng left yan eh. Hindi naman pwedeng itanggi ng kaliwa na hindi sila nag-destabilize because that's what driving them. You know, you want to destabilize the political system so that you could have hasten the revolution. Huwag akong kwentuhan ha, sapagat tinuturo ko yan sa political science. Yan naman ang trabaho ng mga leftist progressives eh. Yung mga leftist progressives ay talagang kailangan nilang bumatikos para ilantad ang mga di umano'y katiwalian at mga sa sistema ng lipunan para mapadali ang pagbagsak nito. Para ang mamuno na ay ang sosyalismo at komunismo. Ganon naman talaga ang left. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik.
So hindi na ako nagtataka kung itong mga kaibigan natin na nasa Congress na mga kaliwa, ganyan din ang pananaw. Kasi yan naman talaga ang gusto nila eh. Nagnanais sila ng pagbabago sa lipunan at hindi yan magagawa sa pamamagitan ng pagsa-stabilize ng lipunan. So you do not argue against that. Pwede ba? Pag iharap mo sa akin yung mga yan, si Antonio Tinio, maging si Casino, si Crenico, at yan ang sasabihin ko, hindi naman talaga ganyan naman talaga ang kaliwa. Nagkataon lang ng ginagawa nila, merong legislative merong reserve root. Ang iba sa kanila, sa halip na makipaglaban sa puwersa ng gobyerno ng armado, nandun sila sa Kongreso. At ganun man talaga ang ginagawa ng ibang mga left-wing, you join the system, but you dismantle the system from within. But you destabilize. And part of the destabilization is to critique. Okay naman yun eh. Kasi parte yan ng political process. You destabilize. So I don't think anyone should apologize for it. So when you destabilize the system, then there is this call to uh, change the system. Kasi ang pag-change ng system, pwede naman sa pamamagitan ng konstitusyon eh. Na pwede mong palitan ang naghahari o namumuno sa pamamagitan ng halalan. Okay? Part of the destabilization process is criticizing the government so that in the next election, you know, uh, hindi naman nanalo. Ganun naman talaga yun. O kaya i-impeach mo, maglikha ka ng mga ingay para, para magkaroon ng mas outrage, na magkaroon ng uprising na mapuwersahan ang mga constitutional na mga body para gumawa ng hakbang, katulad ng pag-impeach sa vice president o sa president. Right? That is the destabilization. Alam mo kasi, sa diskurso kasi natin, pag narinig natin yung destabilization, para bagang lahat yan hindi constitutional. There is a constitutional way to destabilize. Because you destabilize something that you want to change. Okay? But not necessarily revolutionary. Kaya nga ang left, 'di ba, dalawa. Mayroong mga left na armado, they destabilize by waging a war, 'di ba? But on the other hand, yung kanilang mga kapanalig na katulad ni Renico, nila Tino, they are in Congress and their destabilization is within the parliamentary purview. They demand an investigation, maingay sila. They were right. They are within the constitutional purview, the constitutional mold. Ah, kaya ngayon, yung point na pwede naman natin baguhin ang sistema sa pamamagitan ng eleksyon. Maghintay kayo sa 2028 para yung gusto yung kandidato manalo. Or, marami tayong remedy. May impeachment ang presidente at ang vice president. Pwedeng i-impeach. Karapatan naman natin yan eh. Pero yun ay sa konstitusyon. Pero yung magkaroon ka ng isang hakbang na wala sa konstitusyon, yun ang mali. Ngayon, itong si Renico, itong Kabataan Party List, medyo nung binasa ko yung statement niya, I find it intellectually dishonest. I'm sorry, Rene. I like you because of your activism, but when it comes to this, I want to call you out. Kung maririnig mo to, o may kaibigan ka makapanood nito. Kasi ang sinasabi nila, hindi naman daw unconstitutional ang manawagan na magkaroon ng transition council. Tama. Hindi naman unconstitutional ang manawagan lang. Hindi seminar, hindi unconstitutional ang manawagan ng impeachment. Hindi nga unconstitutional na manawagan ka ng pag-alsa eh. Okay? Hindi naman, kasi freedom of expression yan eh. Pero yung mismong gawin mo yun na yung problema. Kasi malinaw sa ating saligang batas na para lang mapalitan ang Pangulo, kailangan it's either mamatay siya o ma-impeach siya o magkaroon ng eleksyon o unable to serve siya. So pero sa saligang batas, merong succession rule.
ng vice presidente ang papalit. At kung hindi pwede ang vice presidente, ang Senate President. At kung hindi pwede ang Senate President ay ang Speaker. Okay? Ngayon, kung ang Vice President ang mag-succeed, hindi ka na magpapatawag ng bagong eleksyon. Right? There is no need for a national election because that's the succession rule. However, if both the President and the Vice President are both incapacitated or impeached or resigned, then the Senate President becomes the acting President. But Congress is now tasked to pass a law to call for a new election. Ganun po ang nasa saligang batas. Walang transitional council dyan. Kasi itong naiisip na transitional council nitong mga kaliwa at saka ng extreme right ay hindi transitional na mag-preside lang ng pansamantala. They would even have additional powers that are not just temporary. Okay? So ang point dito, it is not even contemplated in the Constitution and for NACO to say that there is a provision there, and for the others in the left to say that there is a constitutional process. Wala yung ganun. Aminin na lang kasi nila, they want an extra constitutional process. Huwag nilang sabihin na constitutional. Wala tayong away doon. Aminin nyo na ang gusto nyo ay mag-resign si Sara at saka si BBM para magkaroon ng Transitional Council. Chapuera si Tito Soto, chapuera ang Speaker of the House, walang kongreso na magpapatawag ng eleksyon, merong Transitional Council, and it is a Transitional Council who will govern. Okay? Hindi natin pwedeng i-sugarcoat ito. So, dalawa ngayong kampo ang nananawagan ng extra constitutional process. Yung kanan, which is the right wing, which is basically the retired generals, at ang kaliwa, ang left, yung mga makabayan black. Okay? Yun yung dalawang yun. Kasi ang mga DDS naman, din naman sila nagnananawagan ng extra constitutional eh. Kasi sa kanila, si Sara Duterte andyan. So ang pinapanawagan ng DDS actually, mag-resign lang si Marcos. Right? Or kaya magkudeta sila. Hindi ba? So merong bahagi ng militar ng sinusuportahan ng DDS gusto nila magkudeta sila para si Sara ang install na Vice President. Although ang kudeta will not make it constitutional because a kudeta is an extra constitutional process. Ang ibang DDS, ang kanilang hinahangad lang mag-resign si Marcos para si Duterte, Sara, ang maging presidente. Because if it is a coup, then it is unconstitutional. It is an extra constitutional process. Pero itong kanan, itong right-wing na mga general na mga retirado, nananawagan sila ng reset na mag-resign ng si Sara at saka si BBM para magkaroon ng civilian military junta katulad ng sinasabi ni Senator Lacson. Ito namang kaliwa, sila Antonio Tino, sila Terry Boy Casino, kung sino pa, sila naman naniniwala na dapat mag-resign yung dalawa. But it is still be a transitional body. Except na tingnan niyo magkapareho ang suklatag ng kaliwa at ng kanan. So, which is actually, for all intents and purposes, is basically a process that is not in the Constitution. Kahit paano sugarcoating dito. Inuulit ko, it is intellectually dishonest for someone to say that it is not unconstitutional for someone to propose a National Transition Council. Of course, it is not unconstitutional because you are just expressing yourself. Parang
Hindi naman pinagbabawal na mag-wish ka na mayroong transitional council. You can say that. Except that, it could be construed if you're going to do it in such a way that, although it's begging the question na is it inciting to sedition? Karapatan mo naman magsalita eh. Pero iba na yung magiging ano nun eh, kapag ginawa na. Kasi you are wishing for something to exist outside the purview of the Constitution. When you say it, you are exercising a constitutional right. What you are wishing for is unconstitutional. Yun ang pagkaiba. Yun ang nuance. Di ba? Yun ang nuance. At mag-iingat kasi baka mamaya the way you say it would be amounting to an inciting to sedition. Baka matulad ka dun sa mga kinakasuhan na ngayon. So inuulit ko, ako, para sa akin, ang ating pagkaabalahan sa ngayon, magkaroon ng ituloy ang mga investigasyon sa korupsyon na ginagawa naman ng Pangulo. Kasi bakit ba gusto magkaroon ng reset? Ang iba, kaya gusto magkaroon ng reset kasi gusto nilang makabalik sa pwesto na hindi na wala namang kasiguraduhan kung itutuloy nila itong investigasyon sa korupsyon. Eh sila nga mga kapanalig nila ang naandyan eh, ng mga pangalan. So sa akin, ituloy na lang ni BBM ang kanyang ginagawa. Magdasal na lang tayo na, you know, ah, talagang ang may mga kasalanan ay mapanagot. Meanwhile, tayo mga ang pinaglalaban ng kalayaan at ang konstitusyon at ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Siguraduhin natin na walang Duterte, huwag mananalo si Sara sa 2028. Kaya ang tapanawagan ko, magkaisa na lang. Maghanap tayo ng isang common candidate na ilalaban sa kanya. Kasi pag iisa lang lalaban kay Sara, may tulog siya. Kasi imagine mo, saan ka nakakita ngayon may mga tao ngayon na, ah, nako, galit din sila kay BBM. Hindi nila binoto. Pero pag nakikita nila kung sinong papalit, ay siya na lang. Di ba nakakainsulto yung kay Sara Duterte? 35% ang pabor sa kanya. Pero beyond that, wala na. 65% of the Filipino people don't like her. Imagine yung hindi ka naman talaga maka-Marcos, hindi ka naman, di ba marami na ganyan sila, Willie Monso, di ba ang dami na nagsasabi na ganyan. Hindi naman ako maka-Marcos, hindi ako loyalista, pero Diyos ko naman, kung si BBM lang naman kasi sarap pagpipilian mo, si BBM na lang. Wag na yan. No, di ba? Pero kahit na ganyan, kung pagdating sa 2028, yung mga nagsasabi na wag si Sara ay may magwawatak-watak, abay Diyos ko, wala. Wala na naman tayo. Yan ang mananalo by plurality. At ang sisisihin ko, ang mumurahin ko ng PI ay yung mga taong naging dahil kung bakit hindi tayo nagkaroon lang ng isang kandidato. In 2028, if Sara Duterte wins and we're going to be worse off, I will really, 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 remind people na sila may kasalanan kung bakit nagkaganyan. At itong kaliwa, namumuro to. Kasi alam mo, yung left, may kasaysayan naman na yan. Imagine, in 1986, they boycotted the election, right? They boycotted the election in 1986. And then when Duterte ran, I think they supported Duterte. In fact, they had even cabinet positions. Okay? Di ba si Judy Tagualo, si Lisa Masa, sino pa ba ang nalagay sa mga posisyon? Okay. Ngayon, ganito na naman ginagawa nila. Sa halip na i-maintain ang stability ng gobyerno, ah, parang naisip ko nga, nakipag-alyansa ngayon ako kay Duterte noong 2016. Ba't hindi nyo, para sa bayan, ba't hindi nyo makita ngayon na, di ba, nagkamali na kayo noong 1986 noong 2016? Bakit ngayon ganun uli ang behavior ng kaliwa? Minsan tuloy mapapaisip ka, talaga siguro gusto lang talaga nilang ma-unstable ang sistema para mapabagsak ito in one way. If they cannot do it through a revolution, then they do it through
what they can just argue, like Reneco is arguing that is unconstitutional. Diba? Ang yung mga military, yung mga DDS, ano na natin yan eh, talagang yung mga retired military, talagang ang utak niyan, utak ko. Diba? Utak civilian military junta. Ang DDS talagang gagawain at kikilos siya na para mapagbagsak ang gobyerno ni Marcos para makabalik ang mga Duterte. I am counting on the left. If you really are fighting for this country, you know, if nasikmura ninyong makipag-alyansa kay Duterte, na isang mamamatay tao, di ba? Ako, sinuportahan ko yan, pero talagang hindi ko na matiis, di ba? I really had to get out. And eventually the left also got out, but not until they were booted out or they were marginalized, di ba? Sinalaulan naman sila ng Duterte administration eh. Nakipag-alyansa sila later on. They were booted out one by one. Yung isa hindi na confirm. Yung isa, di ba, nag-resign. Di ba? It's basically, you know, an co-optation eh. Sana naman itong panahon na ito, matuto na tayo. Marunong tayo dapat bumabasa ng, ano, ba't hindi magawa ngayong panahon na, okay, kalimutan muna natin yung mga kay Marcos, basta importante magkaroon tayo ng pagbabago at patapusin na yan, bantayan na lang na magkaroon yung sinisigaw ngayon ng marami na panagutin ang may sala, kasuhan, mag-imbestiga. Pero, ang ginagawa na dapat, nakikipag-isa na. Ang nakakatakot dito, sa November 30, may dalawa pang rally. May rally sa EDSA at may rally sa Luneta. Yung rally sa EDSA ay para doon sa mga liberal progressive na ang panawagan ay accountability, ang panawagan ay kasuhan ng mga dapat kasuhan. Tapos yun sa Luneta, ang panawagan ay mag-resign si Marcos at saka si Duterte. Ang reset. Di ba? Yun yung kaliwa. Yung liberal progressive dito sa EDSA. Yung ano na lang na hindi nagsasama yung dalawang yan, natatakot ako dyan. Natatakot ako dyan. Kung meron dapat magbigay dito, I think it's the left because their position is more extreme. I am pleading to them, you know, if you really want to protect your free speech rights and you have to protect, then at least let us make sure that in 2028, the Duterte brand will not come back and wreak havoc again. Kasi sa totoo lang, kung mangyari yan, wala akong ibang sisisihin. Kundi yung mga nag-cause na kung bakit hindi tayo nag-put up ng iisang kandidato lamang laban kay Sara Duterte. O siya, sige na. Sana napagturo ko yung kaisipan na ko yung mga puso at napabago ang panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilba ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Kita-kita lang ulit tayo sa Biyernes. Dito ulit sa usapang politika. Doon ho sa mga nasalanta ng bagyong Verbena, ko po ay taus-pusong nagbibigay sa ang simpatiya ko na sana po ay makabawi agad kayo. At doon sa mga nawalan ng bahay, ng tirahan, ay taus-puso din akong nakikisimpatiya. At sana po ay ah, mag-ibsan ang inyong mga pagkahirapan sa pamamagitan ng tulong na ipapaabot sa inyo ng iba't ibang sektor. Okay? So, at sa mga susunod na mga unos, kailangan itong paghanda na natin. Sige na, kita-kita lang tayo ulit sa Biyernes. Ito naman ako, si Professor Tom na nagsasabing UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang umaga, magandang hali, magandang gabi, magandang hapon. Nasa mga naroon sa mundo sa ngayon. Bye for now.